Magitan po ng paghahayag ng mabuting balita. Purihin ang Panginoon at muli tayo po ay nagkasama-sama kahit na sa masungit na panahon para po kayo paglingkuran, mga kababayan. Ang tinatalakay po natin ay yung tungkol po doon sa parable of the sower o yung talinhaga ng mga hasik. Kung hindi pong natatandaan, yan ay hinango po natin sa banal na kasulatan sa kabanatang 8, talatang 4 hanggang 15. At meron din pong mababasa niyan sa Mateo 13, 1 hanggang 11. At sa paliwanag nito sa 18 hanggang 23. At sa Marcos din po, Kapitulo 4, 1 hanggang 34. At iniwan ko po sa inyo na ipinaliwanag na naghasik ng binhi o nagtanim ng buto. Tapos sinabi nga po sa banal na kasulatan sa paliwanag dito po sa kabanatang 8 na ang buto ng binhi ay ang salita ng Diyos. Dahil nga, nung tinanong nga po ang ating Panginoong Hesukristo sa kahulugan po ng talinhaga, sinilaysay ni Jesus, ang sabi po sa Luke 8:11, sinilaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon. At sabi ng Panginoon, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang binhi na ang salita ng Diyos, ang sabi niya, ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kasi nga po, dun sa talatang 5 ng Lucas 8, nung sinimulan ni Kristo po ang kanyang talinhaga tungkol sa mga hasik, sinabi po niya may isang magsasakang naghasik ng binhi. So, dito po ay basta po meron pong magsasaka o kahit na sino man po na naghasik. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi natin pinag-uusapan ang methodology ng paghasik sapagkat ang iniahasik po ay salita ng Diyos. Basta po ang salita ng Diyos ay iniahasik. At ang salita ng Diyos nga po na iniahasik, pagka yan po ay iniasik, ang Diyos po ay nalulugod. Siya po ay masaya, natutuwa kapag ang isang tao, babae man o lalaki, ay nag-aasik ng binhi. Sapagkat ang binhing iniasik, ang sabi po ni Jesus sa kanyang pagsalaysay, kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon, ang sabi niya sa 11 ng 8, kabanatang 8 ng Lucas, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, yun po, ang binhi ay salita ng Diyos. At ang sabi nga po, sa kanyang pag-asik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. No? Natapakan ito ng mga dumadaan at tinuka ng mga ibon. So, ano po ang kahulugan ng ibig sabihin na sinabi ng ating Panginoon? Ang Panginoon na rin mismo ang nagpaliwanag sa Luke pa rin. Ano po? Doon po tayo nag-aaral na sa Lucas. At ang sabi nga po doon sa Lucas talatang 11, no? This is the meaning of the story. Kung gusto po ninyong mapakinggan sa New Living Translation Bible, the seed is God's message. No? Ang binhi ay ang salita ng Diyos o God's message. The seed that fell on the hard path represents those who hear the message, but then the devil comes and steals it away and prevents them from believing and being saved. Yan po, napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoon na yung pong binhi, no, na kung saan ay nahasik o nakalat doon sa across his field, and kung saan fell on
a footpath, no? Fell on a footpath where it was stepped on, and the birds came and ate it. Kasi po yung unang napaghasikan ng salita ng Diyos nahulog sa mga taong sabi nga po, tabi ng daan, no? Sa English sabi po footpath, fell on a footpath where it was stepped on, na kung saan dahil sa tabi nga po ng daan, di po ba, sa kalsada tapos may tabi dyan, doon po tayo naglalakad, di po ba, kung baka naman sa halimbawa sa bukid, di ba, may pilapil, doon na po nahasik po yung buto, yung binhi na nahulog doon, sabi po, yan po yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos doon sa tabi ng daan, ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, yun po ang sinasabi po. Kaya po yung sabi nga po natin, yung unang kategory ng napaghasikan ng salita, no, kasi nga po sabi nga natin na ito po yung heart condition, no? Yung puso o heart, yan ng lupa. At ang sabi nga po, no, yan ang dahilan kung bakit hindi dahilan kung bakit sinabi ko kanina sa inyo na ito po yung heart condition o nung nakaraang mensahe, kasi nga po ito yung sitwasyon o kalagayan ng puso. At ang unang puso ay yung pusong matigas o hard heart. Yun nga po sabi rito, di po ba? Sabi nga, the seed that fell on the hard path. So, hard heart, no, para represents those who hear the message, but then the devil comes and steals it away and prevents them from believing and being saved. So, ito po yung mga taong matigas ang puso na parang bansang Israel sa panahon ni Moises, no? Nung ang mga Israelita ay naglalakbay sa wilderness, sa ilang mababasa po ninyo sa Exodo, sa Lumang Tipan, sila po yung walang conviction, hindi napupukaw ang kanilang puso't damdamin. Nakinig, no? Bakit naman hindi nakinig? Po ba? Nakinig po ng salita ng Diyos. Yun po ang pagkakabanggit po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, bakit hindi nanalig at naligtas? Kasi hindi po tinablan ng ang puso. Sobrang tigas, no? Kasi nga po, yung kabaligtaran naman po ng hindi matigas na puso, yung pusong mabuting lupa, dun sa talatang 15. Sabi ng Panginoon, ngunit ang mabuting lupang nasikan ng binhi, yun po yung huling kwento ng ating Panginoon na ang iba na may nahulog sa mabuting lupa at tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. So, yun pong nasik ang binhi, ang salita ng Diyos sa mabuting lupa, no? Sabi po sa wikang English, yung mabuting lupa ay verse 15 po ng Luke 8. Ang sabi po ay but the good soil, no, represents honest, good-hearted people who hear God's message, cling to it, and steadily produce a huge harvest, no? A good soil represents honest, good heart, no? Yung ang mabuting lupain, hinasikan ng binhi, ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, no? Ang nire-representa po ng mabuting lupa ay yung pong honest, good-hearted people, yung pong ang kanilang puso, sabi po rito, iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso, yung salita ng Diyos, at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Kaya po, yung nakikinig
ng salita ng Diyos, tapos makinig, iniingatan nila sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y nagtiyatiyaga hanggang mamunga. Yan po ang explanation ng ating Panginoong Hesukristo. Nung mapakinggan nila yung salita ng Diyos, iningatan sa kanilang puso, sa kanilang tapat na puso, at pinagsikapang sundin ang hanggang sa sila'y namunga. Pinagsikapang sundin yung nasik na salita ng Diyos sa kanilang puso. Ganun po kasi po yung nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Kinakailangan itong pagsimikapan na hindi suwayin o labagin o hadlangan hanggang sa ito'y mabunga, di po ba? So, dahil nga po sa good-hearted people sila who hear God's message, cling to it, sabi nga po, honest, good-hearted people, kaya sabi po, nag-produce ng maraming bunga. Kaya po napakahalaga po na maunawaan natin na talaga pong we are dealing with heart condition. Dahil nga sinabi nga rin po ng ating Panginoon sa Mateo 13:19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, yun po ang sabi po ng Panginoon sa Mateo Kabanatang 13 at talatang 19, doon po sa kwentong ito ng talinhaga ng manghahasik. Kapag ang isang tao nakikinig ng God's message o salita ng Diyos na iniaaral o itinuturo, yung message tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang dyablo, dumarating ang masama, at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng napakinggan. Ngayon, dun po sa Filipino Standard Version, ganito pong pagkakasabi. Ngayon, pakinggan ninyo ang ibig sabihin ng talinhaga ng mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig tungkol sa kaharian, ngunit hindi niya ito inuunawa. So, yun pong sabi ng salita ng Diyos Hindi niya ito inuunawa. Dumating ang dyablo, inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito ang tinutukoy ng mga inihasik sa mga tabi ng daan. Yun po yung nire-represent at in-explain ng ating Panginoon na nahulog po doon sa tabi ng daan. Yung hard hat, doon sa pathway, doon sa daanan. Nasik po doon. Pero hindi po inuunawa yung salita ng Diyos na inihasik. Kaya dumating ang dyablo, yung masama, inagaw ang naihasik sa kanyang puso. Yan po ang kahulugan po niya. Naway naunawaan po natin. Kasi po sabi, ngunit hindi niya ito inuunawa. Hear the message, but do not understand. Wala pong problema sa pangangaral. Wala pong problema sa paghasik. Kahit na ito'y nasik sa telebisyon, nasik po sa radyo, nasik sa anumang platform ng media o katulad nito, ay meron pong nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero wala pong response. Ang problema po, doon sa mga taong nakinig, walang reply, walang sagot. Paano nga po sasagot? Paano magko-comment? Ni magla-like? Wala naman pong naintindihan. Kaya po, nakaranas na po ba kayo ng ganito, mga kapatid? Yung, halimbawa, kung ito'y nangangaral, may mga taong hindi tumatalab o hindi bumabaon ng salita ng Diyos. Para bang semento, parang matigas na bato ang puso. Kaya hindi tinatablan kasi nga po ang tigas ng lupa, di ba? Dahil nga po sa tabi ng daan, sa road. Kasi sa road, doon nga po dumadaan Dumadaan doon ang mga sasakyan, dumadaan ang tao, dumadaan ang mga hayop, gaya sa probinsya, yung mga traktora o kalabaw. Kaya sa kadadaan, katagalan ng kadadaan, nasiksik po, compacted na po yung daanan na yon. Kaya po ako, sabi ko nga sa inyo, bilang inhinyero, nung ako po ay naghahanap buhay sa larangang yan,
marami ako pong karanasan tungkol dyan sa compaction testing. No, before, syempre, bubuhusan ng semento, halimbawa niya sa daan, kung napapansin nyo, dinadaanan po ng pisoon yung roller compactor na pwedeng 10 tons or 20 tons ang bigat. Tapos pag nasasaturate yung lupa o parang hindi na compact o hindi tumitigas, hinuhukay po yan at pinapalitan ng mga magagandang panambak, no? Kaya po kung halimbawa naman sa slab lang, no, yung parang semento lang na on grade, halimbawa yung sa bahay o halimbawa sa parking, di po ba? Ang dadaan lang ay kotse o forklift o halimbawa mga truck na hindi namang mga trailer. Minsan ang ginagamit pang compact doon o pison ay mababa lang sa 10 tons, maaaring 2 tons, no? Pero ang tinitesting po kasi yan, pinipison, pinapatesting minsan sa third party material testing company. At pagkatapos po yung field density testing na yan, o yung compaction testing, lalo na sa Saudi, no, ang pinagtatayuan yung mga tangke, mga vessel, no, na pinaglalagyan ng langis. So yung pundasyon niyan bago semento ay talagang kailangan pumasa sa compaction testing, kailangan matigas para hindi nagsesettle, hindi imagine po naman ninyo ang building o ang bahay pagka malambot yung pundasyon ng pinagsementohan. Na siyempre pagka nagsettle, pagka tumagilid, di maaring mag-collapse yung building. Kaya po yung ganong klaseng puso na yun nga po yung tinatalakay natin, kahit anong ganda ng mabuting balita, kahit na anong husay mo o kahit anong galing mo sa pagpapaliwanag, no, kasi ang galing ng mga maraming mga pastor ngayon, marami silang mga methodology ng presenting the gospel. Dati po yung mga four spiritual laws o mga Roman method o mga kung ano-anong klase po ng presentation o yung evangelism strategy. Hindi naman natin po yun ang pinag-uusapan, no? Ang nasa isipan mo, pagka halimbawa na explain mo na yung salita ng Diyos, yung gospel, akala mo tatanggap, yun pala hindi. Nakikinig ng salita ng Diyos tungkol sa kay Kristo, ngunit hindi kasi inuunawa. Hear the message but do not understand. Yun ang sinasabi po ng Panginoon. Kaya po ang sabi, natapon lang ang salita ng Diyos sa daanan, inalis ng dyablo kaagad sa kanilang puso ang nasik upang hindi sila manalig at maligtas. So maliligtas po ba yung ganon? Kahit na nakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi namang inunawa? Masisave ba yun? Mapupunta ba sa langit yun? Magkakaroon ba ng buhay na walang hanggan? Si Kristo na po ang nangsabi, ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, no, na nahulog ang binhi sa tabi ng daan, nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya hindi po sumampalataya Ngayon, maliligtas po ba yun? Hindi po. Yan po ang pagkakapaliwanag ng ating Panginoon. Hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ko mo nasa Bible study ka o nasa discipleship group ka halimbawa o nasa pagsamba, pag Sunday o nasa worship meeting, worship celebration, ligtas ka na. Hindi po. Ang sabi rito, kinuha ng dyablo no? Dinagit ng dyablo yung salita ng Diyos Dumating ang dyablo, kinuha sa puso niya yung salita na ipinangaral. Kaya ang nangyari, nahadlangan para siya sumampalataya at maligtas. Kaya hindi po naligtas kasi nahadlangan ng dyablo. So sino po ang humahadlang para ang tao po ay hindi maligtas kapag ipinapaliwanag o pinapangaral ang salita ng Diyos? Si Satanas. Yan po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya po yung ganyang klase ng puso,
Kahit na anong ganda ng mabuting balita, walang problema sa salita ng Diyos, no? Kahit na anong paliwanag mo, hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Nakinig lang, hindi inunawa. Natapon lang ang salita ng Diyos sa daanan. Inalis kasi ng dyablo sa kanilang puso ang nasig upang di sila maligtas. So, bukas po itutuloy po natin yung pangalawang klase ng puso, yung ang sabi po rito, yung pangalawang naman na nasikan ng salita ng Diyos o ng binhi ay yung binhing naman nahulog sa mabatong lupa o mabatong lugar, no? So, hanggang bukas na muli, mga kababayan. Ayan po, maulan na. So, God bless you. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig.